Ngayong araw na ito, ako po ay nag-file ng drug smuggling charge against si Pulong Duterte, Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte, Nicanor Faildon, Allen Capuyan, Charlie Tan at iba pang miyembro ng Davao Group Drug Smuggling Syndicate. Ito ay in connection with the 6.4 billion peso shabu shipment na nahuli noong 2017. Ang mga nakalap namin na ebidensya ay bunga nung Senate investigations noong 2017 din, pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Sir, ano sabihin niyo yung pinakamalakas ninyong ebidensya to say na involved nga talaga sila at sila yung nasa likod nitong shipment na ito? Iba-iba po, no? May mga documentary at testimonial evidence tayo nakalap. Ngayon, because of the sensitivity and the personal security issues surrounding this case, talagang kailangan na lang natin antayin ito maipresenta sa korte. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na ipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Yun po. Okay? Okay? Sir, anything you'd like to add? Bakit po sa tingin ninyo this is the perfect time to file yung mga ganitong kaso? Dahil kumbaga nawala na yung control nila sa hudikatura as manifested by a few instances, particularly yung pagka-allow nung judiciary na hayaang magpiyansa si Senator Laila De Lima at eventually na dismiss altogether yung kaso. So doon natin nakikita na patas na ang ating hudikatura at nawala na ng impluwensya yung mga Duterte, no? Just to be clear, yung judiciary naman natin by and large functioning siya at patas siya, except for the cases na may interest yung mga Duterte. Pag sa ganon talagang minamaniobra nila at pinipilipit yung batas at hudikatura para mapaboran sila at maproteksyonan sila. Ngayon, so far wala na tayong nakikitang ganon, kaya natin to i-final. Sir, on the ICC, okay lang po ba? Yes. What other information do you know so far sa mga possibilities and yung what can we expect? Doon sa ICC, pagkatapos kong nailabas yung dokumento last week, ito ay nakumpirma ng mismong Solicitor General. At yun nga, ang lumalabas doon, meron ng additional na 5 suspect bukod kay Duterte, no? Itong suspects na ito ay sina General Albayalde, sina Senator Bato de la Rosa, General Karamat, Napolcom Commissioner Leonardo at General Mata. Ngayon, binigyan sila ng summons. Yung dokumento na nilabas ko ay equivalent yan ng summons kung saan parang hinihingan sila ng counter affidavit. At yun na, in the form of interview. Kung hindi sila magko-cooperate, therefore yung ebidensya laban sa kanila ay yun yung mananaig, no? At hindi nila mabibigay yung kanilang side dun sa kaso. Kaya pag ganon, malamang sa malamang masasama sila dun sa warrant of arrest na hinahanda as we speak. Then balik kasabay nitong
pagbigay ng dokumento na to sa Philippine government ng ICC, ay meron din silang request sa Interpol na isama itong 5 ito doon sa Blue Notice na tinatawag, kung saan maari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong Blue Notice. Sir, balikan lang natin itong kaso. Non-bailable ito pong kasong ito. Yes, non-bailable ito. Kaya kumbaga itong mga respondents dito sa kasong ito ay talagang kailangan nilang mag-isip-isip ng malalim kung sino sa kanila yung magko-cooperate at sino yung hindi, no? Kasi eventually, bali conspiracy ito. Kaya the act of one is the act of all. Kaya pag na-detain yung isa, detain sila lahat. Sir, bigyan lamang natin ng konting linaw. Ano yung connection o kinalaman ng asawa ni Vicky Sara dito? Magka-partner sila ni Paulo Duterte nung mga panahon na yon. Sila ang nagko-control ng smuggling operations doon sa customs at that time. Sir, gaano po katibay na may papalarin niyo itong kasong inihain niyo sa mga inakusahan niyo? Solid po yung mga ebidensyang nakalap natin at kaya nga we're confident na magdedire-diretso ito sa korte. Sir, bigyan niyo lang po kami ng specific evidences na ina-attach po ninyo sa reklamo. Basta't mga testimonial evidence at documentary evidence. Kasama po ba ito dito yung investigation sa Senado noon? Yun po mismo ang initial lead natin. Tapos pinursu na lang natin yung mga iba pang mga pwedeng ma-pursue from that investigation. Kasi nung mga panahon na yun, talagang pinilit nilang i-suppress yun, pati yung investigation sa Senate. Yung mga kaalyado nila ay talagang pinilit i-whitewash itong investigation. Ito po ba, sir, yung panahon na hinahamon niyo si Pulong noon na ipakita yung tattoo sa kanya likuran? Yun mismo, no? At yun nga yung pruweba na membro din siya ng triad, magkakasama yan sila nila Charlie Tan. Sir, isa lang po kundi ICC, sir, nabanggit po ni Senator De La Rosa. Kaya ka raw po nag-iingay sa ngayon, sinama mo yung pangalan niya sa ICC dahil gusto mong sirain yung kanyang political career dahil tatakbo siya. Alam niyo po, nung final ko ito nung 2017, PNP chief pa lang siya, hindi pa siya kandidato pagka senador, no? Tsaka yung mga ganyang palusot, hindi pinapansin niya ng ICC, no? Whether tumakbo siya, manalo siya, hindi siya manalo, they don't care, no? And I don't care. Ang importante dito, mapanagot siya dun sa kanyang role sa mga AJK killings that resulted to the thousands of deaths of Filipinos. Sir, may panawagan ang Senator Bato na doon sa mga retired AFP at PNP na bigyan ng proteksyon si VP Sara. Kayo meron din po ba kayong panawagan? I think unang-una yung pwedeng inciting to sedition yon. Tinitignan natin kung pwedeng makasuhan sila for that, kasi pwede silang inciting to rebellion or inciting to sedition. Sir, may mga abangan pa ba tayo? Ng mga Meron pa? may mga abangan tayo, sir, paulit. Ha? May mga abangan pa ba mga publiko sa inyo, sir? Yes. Meron pa akong ipafile muli na plunder case laban kina Duterte, kina Bongo sa mga darating na panahon. Kasi ito yung pinangako ko. Sabi ko, pag nawala sila sa pwesto, kaliwat kanang kaso ang ipafile ko sa kanila kasi hindi namin ma-file noon noong mga panahon na nakapwesto sila. Abangan na lang po natin yan. Hanggang kailan to, sir, laban ninyo, sir? Hanggang mapanagot sila doon sa mga ginawa nilang krimen nung sila ay nakapwesto. Thank you po. Okay, thank you.